Okay, so today is May 8, 2026. Piyesta ng Orion ngayon. Happy Piyesta Orion. So ngayon ay makikinig tayo ng webinar natin about Learning System Reform Policies ng DepEd para sa bagong school year na 2026-2027. So ito, at nakikinig na tayo. Naka-open ako ngayon sa YouTube dahil hindi na ako nakapasok sa Microsoft Live. So ayan, gumamit na lang din ako ng speaker para kahit sa area ko ng bahay, maririnig ko yung sinasabi ng speaker o ng nagsasalita. At ito, kailangan ko lang naman itong gamitin yung speaker na Broadway. So ayan. So simultaneous ang pakikinig at paggawa natin dito sa bahay dahil ngayong araw ay naka-schedule akong mag-vinyl ng aking sahig dito sa sala. Ngayon ko pa lang siya magagawa. So tara, at sabay-sabay tayong makinig ng webinar habang gumagawa dito sa bahay. Multitasking na ito. Seryoso nga ang inyong Ma'am Dalen sa pakikinig sa sinasabi ng speaker ng seminar dahil bago nga ang mangyayari ngayong school year. Dapat lang na bilang guro ay naiintindihan ko kung ano-ano na nga ba ang mga pagbabagong ipapatupad ng Departamento ng Edukasyon. Kaya kahit medyo aligaga ang isip ko sa ilang bagay-bagay dito sa bahay at dagdag pa ang mga kailangan kong asikasuhin sa pagbabalik eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan, ay talagang nakikinig at nakikiisa pa rin tayo para updated sa mga nangyayari sa departamento, mga kaguro. Importante rin kasi na handa tayo hindi lang sa mga lesson plan at classroom activities, kundi pati na rin sa mga bagong sistema at polisiya na makakaapekto sa ating mga learners ngayong taon. At eto pa nga ang dumagdag sa pagiging aligaga ko ngayong araw. Syempre, bilang nanay, hindi pwedeng hindi natin bigyan ng oras ang ating bunso. Ngayong araw kasi ay nadayo na naman dito sa amin si Kuya Ochok. Siya lang kasi talaga ang tanging nakakatagal sa aking bunso kapag oras na ng pagpapagupit. Itong batang maliit na kasi na ito, sobrang likot at medyo mainarte na kapag ginugupitan, kaya kailangan talagang may mahabang pasensya. Kaya habang nakikinig ako sa webinar at rinig ko naman sa labas ang sinasabi ng speaker, dahil ginamitan ko nga ng portable speaker ang ating pakikinig, ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon na mapagupitan itong bunso para naman maging neat at fresh tingnan kasi dugyot na talaga siya. Habang ginugupitan nga siya, ayan na, todo na naman ang pag-iinarte ng batang maliit na iyan. Kahit anong uto at lambing namin ay parang walang tumatalab. Kung minsan nga ay medyo nakakarindi na rin sa sobrang likot at dami ng reklamo habang ginugupitan. Buti na lang talaga at mahaba ang pasensya ni Kuya Ochok sa mga ganitong klase ng customer. Talagang chill lang siya kahit pabalik-balik ang likot ng aking bunso. Kasi kung ako siguro ang barbero, malamang tumigil na ako sa pagugupit kapag ganito kaarte at kalikot ang customer ko. Pero si Kuya Ochok, sanay na talaga siya sa mga batang makukulit kaya natapos pa rin ng maayos ang haircut measure namin ngayong araw. Kaya pogi na naman si Bunso. Ayan, after nga magupitan ay diretso na siyang pinaliguan kaya ayan, tingnan nyo naman, nakasibangot pa yan. Dahil nga may ilang parte ng webinar ang hindi ko masyadong napakinggan kanina dahil sa kung ano nung inaasikaso dito sa bahay, ay inulit ko na lang itong i-play. Buti na lang talaga at sa YouTube ako nakikinig kaya pwede pang balikan at panoorin ulit ang natapos sa session nung umaga. Bali 3 sessions nga ang meron sa orientation na ito kaya todo abang talaga tayo sa mga links para makompleto ko ang pakikinig sa bawat detalye. Siyempre bilang guro, importante talagang maintindihan natin ng maayos sa mga bagong guidelines at pagbabago para pagdating ng pasukan ay masanda tayo sa ating trabaho at sa pagharap sa ating mga learners. Going pa rin ang webinar natin. So ayan, nasa YouTube pa rin tayo nanonood. So ito, magsimula na tayo ng gagawin natin. Habang nakikinig tayo ay mag-vinyl na tayo ng ating flooring. Eto na nga, sinimulan ko ng i-vinyl ang hindi ko natapos na area dito sa sala. Sayang naman kasi ang oras kung ang gagawin ko lang ay umupo sa harap ng laptop habang nakikinig. Kung pwede namang pagsabayin ng mga gawain ay bakit hindi, diba? Kaming mga gurong ina ay bihasang-bihasa na talaga sa pag-multitasking. Sisiw na lang sa amin ang mga ganitong eksena sa buhay dahil halos araw-araw na naming nai-experience ang magsabay-sabay ang gawaing bahay, pagiging nanay at pagiging guro. Kaya balik tayo sa ating ginagawa. Habang nagbibinil nga ako rito ay umaandar na rin talaga ang isip ko sa harapin naming bagong school year na ito. Hindi lang katawang lupa ako nagmumultitasking kundi pati na rin ang isip ko. Habang may ginagawa ang mga kamay ko kung ano-ano na rin ang tumatakbo sa isip ko. Mga preparations, classroom setup, mga learners, reports at kung ano-ano pang kailangang asikasuhin bago ang pasukan. Habang bakasyon pa ay sinasamantala ko na talagang harapin at tapusin ang mga gawain dito sa bahay dahil piniguradong iikot na naman ang buhay ko sa eskwelahan pagdating ng Brigada Eskwela Week. Sa totoo lang, mas madalas ko pang nailalaan ang oras at panahon ko sa classroom ko at sa mga learners ko
kaysa dito sa bahay at minsan pati sa mga anak ko. Ganoon yata talaga ang buhay ng isang gurong ina, hati ang oras, hati ang atensyon, pero todo pa rin ang pagbibigay ng pagmamahal at responsibilidad sa parehong tahanan at paaralan. Hay, buhay gurong ina nga naman, oo. Nakakapagod minsan pero fulfilling pa rin sa pakiramdam kapag alam mong may mga batang natutulungan kang matuto habang naalagaan mo rin ang sarili mong pamilya. Ayan yan, finally natapos na rin ang pinapakinggan kong webinar. Okay, kanina 3:52 pa nga tapos yung ating webinar pero hindi pa rin tayo tapos sa ating pag-vinyl. So ayan, tinuloy ko na nga at hindi pa rin siya tapos. So nagkulang tayo ng vinyl dyan sa area na yan sa papuntang pinto. So ayan, bibili na naman tayo ng vinyl at maghihintay na naman tayo kung kailan siya i-deliver bago natin talaga tuluyang matapos itong sala na to. Pero at least, ayan po, 95% na ang natapos ko sa aking sala. So yan. So maglilinis muna ako. Mamaya papakita ko sa inyo yung final output. At eto na nga po pala ang aking final output na sinasabi. Ayan, teacher na teacher, final output talaga ang term. So ayan, sinundo ko pa kasi yung dalawang bata na yan sa bukid. Habang kasi gumagawa at sa seminar ako ay nandun sila sa bukid. Yan lang for today. Salamat sa panonood.